Sa isang liblib na baryo, kung saan tahimik ang gabi pero puno ng misteryo, may isang kwento na halos hindi mapaniwalaan ng karamihan. Isang kwento ng pag-ibig, pagkawalay, at isang hindi inaasahang pagbabalik sa tulong ng mga nilalang na hindi mo gugustuhing makasalamuha. Si Liza at Ramon ay matagal nang magkasintahan. Mula pagkabata, sila na ang laging magkasama sa paglalaro sa ilalim ng punong balete, sa paliligo sa ilog tuwing tag-init, at sa pangangarap ng isang mas magandang bukas. Ngunit hindi lahat ng kwento ng pag-ibig ay madali. Dumating ang isang matinding pagsubok sa kanilang relasyon nang lumuwas si Ramon patungong Maynila upang maghanap ng mas magandang buhay. Nangako siyang babalik, ngunit sa paglipas ng mga taon, unti-unting naputol ang kanilang komunikasyon. Iniwan si Liza sa baryo, nalulungkot at nawala ng pag-asa. Kahit anong gawin niyang paghihintay, wala siyang natanggap na balita mula kay Ramon. Hanggang sa dumating ang isang gabi na nagbago ng lahat. Sa kalagitnaan ng isang madilim at mahanging gabi, may isang matandang babae na lumapit kay Liza. Kilala siya sa baryo bilang isang albularyo, pero may bulong-bulungan na hindi lang simpleng manggagamot ang matanda. May kakaiba sa kanyang presensya, matalim ang kanyang mga mata, at parang may lihim siyang alam na hindi sinasabi. Kung gusto mong bumalik ang lalaking mahal mo, bulong ng matanda, may paraan, pero may kapalit. Naninindig ang balahibo ni Liza, pero hindi niya mapigilan ang sariling makinig. Matagal na siyang naghihintay, matagal nang nagdurusa sa pangungulila. Ano ba naman ang isang pagkakataon? Kahit gaano pa ito kamisteryoso, ano pa ang mawawala sa kanya? Sinundan niya ang matanda patungo sa kakahuyan sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan noon. Tahimik ang paligid, tanging mga huni ng kuliglig at kaluskos ng dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ang maririnig. Hanggang sa biglang sumipol ang hangin at sa anino ng mga punong kahoy may gumagalaw, mga hugis na hindi tao, ngunit hindi rin hayop. Bago pa man niya maunawaan ang nangyayari, may narinig siyang bulong, malamig at bumabalot sa kanyang katawan. Handa ka na bang harapin ang kapalit? At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ngunit anong ginawa ng mga nilalang na iyon? At ano ang magiging kapalit ng muling pagbabalik ni Ramon sa buhay ni Liza? Isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Nanlalamig ang buong katawan ni Liza habang nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Ang paligid ay masyadong tahimik. Wala nang huni ng kuliglig. Wala nang kaluskos ng mga dahon. Ang tanging naririnig niya ay ang mabagal na paghinga ng matanda sa kanyang tabi at ang tila mahihinang bulong ng hangin na may dalang kakaibang enerhiya. Hindi mo na mababawi ang desisyong ito, muling sabi ng matanda. Ang boses nito ay malamig ngunit matigas. Lulunok sana si Liza, ngunit natuyuan na siya ng lalamunan. Alam niyang mali ang ginagawa niya, pero hindi na siya makaatras. Hanggang ngayon, hindi niya matanggap na si Ramon ay tuluyan nang nawala sa kanya. Ano man ang mangyari, kahit na anong kapalit ang hinihingi, handa siyang harapin ito kung kapalit ay ang pagbabalik ng lalaking mahal niya. Dahan-dahang lumitaw mula sa dilim ang mga nilalang. Hindi niya lubos na maaninag ang kanilang mga mukha, ngunit ramdam niya ang presensya nila, mataas, payat at may mga matang tila nagliliyab sa dilim. Hindi ito mga ordinaryong tao, hindi rin sila hayop. Ang aura nila ay nakakakilabot, parang isang bangungot na nagkatawang tao. Isang nilalang ang lumapit, ang kanyang boses ay mahina ngunit may bigat. Ang lalaking hinihiling mo ay babalik, ngunit tandaan mo, hindi na siya pareho tulad ng dati. Sumagi sa isip ni Liza ang isang tanong, bakit kailangan ng ganoong babala? Ano ang nagbago kay Ramon? Ngunit hindi na siya nakapagsalita. Biglang humangin ng malakas, halos mapapikit siya sa lakas ng bugso. Ang paligid ay parang lumabo, naghalo ang liwanag ng buwan at ang anino ng mga punong kahoy. Pagmulat niya, wala na ang matanda, wala na rin ang mga nilalang, tanging siya na lang ang nakatayo sa gitna ng kakahuyan, humihingal at nanginginig sa hindi niya maipaliwanag na takot. Lumipas ang 3 araw. Sa ikatlong gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanilang bahay, may kumatok. Isang mabagal, mabigat na katok. Halos hindi siya makahinga. Ang pintong iyon na ilang taon nang hindi kinatok ni Ramon ay parang isang aninong bumalik mula sa nakaraan. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi alam kung matutuwa o matatakot sa kung sino ang nasa kabila.
Pagbukas niya, napanganga siya. Si Ramon nga, nakatayo sa harapan niya. Pero may kakaiba, ang kanyang mga mata, hindi na tulad ng dati. Si Ramon nga ang nasa harapan niya, pero habang tinitigan ni Liza ang mukha nito, may kung anong malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang balat. Ang dating malalim at mapanatag na tingin ni Ramon ay napalitan ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Parang may anino sa likod ng kanyang mga mata. Isang bagay na hindi niya naaalala mula sa lalaking minahal niya noon. Liza! Mahinang bulong ni Ramon, tila sinusubukan pang hanapin ang kanyang boses. Hindi niya alam kung dapat siyang matuwa o matakot. Gusto niyang tumakbo at yakapin ito, ngunit may pumipigil sa kanya, isang hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Para bang isang bahagi ng isip niya ang nagsasabing may mali, may hindi tama sa nangyayari. Ramon, ikaw nga ba yan? Halos pabulong niyang tanong. Tumango si Ramon, ngunit hindi siya ngumiti. Ang dati niyang mainit na presensya ay malamig ngayon. Parang isang taong matagal nang naligaw at hindi sigurado kung paano bumalik. Dahan-dahan siyang lumapit at nang hinawakan niya ang kamay nito, napansin niyang malamig ito, halos walang buhay. Sa sumunod na mga araw, napansin ni Liza ang pagbabago kay Ramon. Halos hindi ito kumakain, bihira itong magsalita, at tuwing lumulubog ang araw, nagiging mas tahimik ito. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kawalan, waring may kinakausap na hindi niya nakikita. Ngunit ang pinakakinatakutan niya ay nang isang gabi, magising siya at makitang wala si Ramon sa tabi niya. Bumangon siya, hinanap ito sa loob ng bahay, pero wala ito. Nang lumabas siya, doon niya ito nakita. Nakatayo sa ilalim ng punong balete, nakatingala sa langit, at tila may kinikilalang anino sa dilim. Napapigil ang hininga ni Liza habang dahan-dahan siyang lumapit kay Ramon. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay bumabalot sa katawan nito, ngunit may kakaiba sa anino niya. Parang mas mahaba, mas matalim ang hugis, at may bahagyang paggalaw kahit hindi umihip ang hangin. Ramon, mahinang tawag niya, halos hindi lumalabas ang boses sa kaba. Dahan-dahang bumaling si Ramon sa kanya. Ang mukha nito ay maputla at ang kanyang mga mata, wala nang dating sigla. Pero ang mas ikinatakot ni Liza ay ang bahagyang ngiti sa labi nito. Isang ngiti na hindi niya kailanman nakita kay Ramon noon. Liza, sagot niya, pero ang boses niya ay tila may kasamang iba. Isang tunog na hindi lang kanya. Napaatras si Liza. Hindi niya alam kung bakit, pero may bumubulong sa kanyang isip na tumakbo na. Lumayo bago mahuli ang lahat. Ngunit hindi siya makagalaw. Biglang umihip ang hangin ng malakas at naramdaman niyang may presensya sa paligid nila. Mga aninong gumagalaw sa dilim, tahimik ngunit may dalang nakabibinging tensyon. Ang mga dahon ng balete ay parang may sariling buhay, dumadampi sa kanyang balat na tila humihila sa kanya palapit kay Ramon. Anong nangyayari sa'yo? Tanong niya. Halos lumuluha na. Hindi sumagot si Ramon. Sa halip, inilapit niya ang kanyang kamay sa mukha ni Liza. Marahang hinaplos ito. Pero ang lamig ng kanyang balat ay mas malamig pa sa hangin ng gabi. At sa isang iglap, narinig ni Liza ang isang malalim na buntong hininga mula sa likuran niya. Mabigat, mabangis. Hindi lang sila dalawa ang naroon. May iba pang nagmamasid sa dilim. Nanigas si Liza sa kinatatayuan niya. Ang malamig na buntong hininga sa kanyang likuran ay parang lumusot sa kanyang balat, dumampi sa kanyang kaluluwa. Hindi niya magawang lumingon. Hindi niya alam kung mas matatakot siya sa kung ano ang nasa likod niya o sa kakaibang anyo ng lalaking nasa harapan niya. Si Ramon, na bumalik, ngunit hindi na siya sigurado kung ito pa rin ang lalaking kanyang minahal. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam ni Liza ang presensya ng hindi nakikitang mga mata, matiyagang nagmamasid, naghihintay. Liza, bulong ni Ramon, mas malalim na ang kanyang boses ngayon, parang may bahid ng ibang nilalang. Bakit ka natatakot? Ang kanyang titig ay parang humihigop ng kanyang lakas, pero kahit nanginginig, pinilit ni Liza na magsalita. Ano? Ano ang nangyari sa'yo? Bago pa makasagot si Ramon, lumakas ang hangin, at mula sa gilid ng kanyang mata, may nakita siyang anino na mabilis na gumalaw. Sa isang iglap may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Napakapit siya sa kanyang dibdib, ang puso niya ay bumilis ng husto. Huminga siya ng malalim at sa wakas, dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao,
Ngunit alam niyang hindi siya nagkakamali. May humawak sa kanya. May ibang presensya sa paligid nila. Pagbalik ng tingin niya kay Ramon, napansin niyang mas lumalim pa ang kanyang ngiti, hindi ngiting masaya, kundi isang ngiti na parang may alam itong lihim na hindi niya pa nauunawaan. Tinanong mo kung ano ang nangyari sa akin. May bahagyang pagkaluskos sa likuran niya, mga yabag na hindi galing sa kanya o kay Ramon. Mas mabuting itanong mo, ano ang binayaran para maibalik ako? Napasinghap si Liza. Hindi siya nag-iisa sa desisyong ibalik si Ramon. May iba pang nilalang na may kamay sa pagbabalik niya. At ngayon gusto nilang singilin ang kabayaran. Biglang bumigat ang hangin at naramdaman niyang may humawak ulit sa kanya. Mas mahigpit, mas malamig. At sa isang iglap narinig niya ang bulong na nagpatindig ng kanyang balahibo. Isa ka na sa amin. Nanginginig si Lisa habang unti-unting lumalalim ang pagkakahawak sa kanya ng malamig na kamay. Pakiramdam niya'y hinuhugot siya pababa, parang may bumabalot sa kanyang katawan, hinihigop siya ng kadiliman. Nilingon niya si Ramon, umaasang may pag-aalala sa mukha nito. Pero nanatili itong nakatayo roon. Walang ginagawa, walang kahit anong pagsubok na iligtas siya. Ramon, tulungan mo ako. Halos pasigaw niyang pakiusap, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, lumapit ito sa kanya, mabagal at tila walang bigat ang hakbang. Hindi mo pa rin ba naiintindihan, Lisa? Muling bumigat ang kanyang boses at ngayon mas malinaw na ang pagbabago sa kanya. Ikaw ang kabayaran. Napasinghap si Lisa at doon niya napagtanto ang totoo. Hindi lang basta may kumuha kay Ramon, may pumalit sa kanya. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay maaaring may mukha ni Ramon, ngunit hindi na ito ang lalaking minahal niya noon. Napuno ng takot ang kanyang dibdib, ngunit pilit niyang inalala ang sinabi ng matandang albularyo. Lahat ng bagay ay may balanse, may paraan upang mabawi ang nawala. Kailangan niyang lumaban. Sa isang iglap, itinulak niya ang hindi na tunay na si Ramon at kumaripas ng takbo. Naririnig niya ang mga yabag na sumusunod sa kanya, ang mga bulong sa hangin na patuloy siyang tinatawag, ngunit hindi siya tumigil. Tinungo niya ang simbahan sa baryo, ang tanging lugar na naiisip niyang maaaring magbigay ng proteksyon. Pagdating niya sa harap ng altar, bumagsak siya sa sahig, humihingal at nanginginig. Hindi ko ibibigay ang sarili ko sa inyo, sigaw niya, hinahanap ang lakas sa kabila ng kanyang takot. Biglang lumamig ang hangin sa loob ng simbahan at sa isang saglit nawala ang mga bulong. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang katahimikan. Nang lumingon siya pabalik sa pintuan, wala na si Ramon. Pero alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa malayo, sa anino ng kakahuyan, may isang pares ng matang nanonood pa rin sa kanya. Hinihingal si Lisa habang nakaluhod sa malamig na sahig ng simbahan. Ang paligid ay tahimik na, ngunit hindi pa rin mawala sa kanyang pakiramdam ang bigat ng presensyang kanina lamang ay nagtatangka sa kanya. Unti-unti niyang pinilit na kumalma, hinayaang humupa ang kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo at lumingon sa paligid. Wala na si Ramon, wala na rin ang mga aninong kanina ay halos hilahin siya sa dilim. Pero sa labas, sa kabila ng bintana, natanaw niya ang kakahuyan at doon sa pagitan ng malalaking puno, may isang paris ng matang nakatingin pa rin sa kanya. Napapikit si Liza at huminga ng malalim. Hindi niya alam kung kailan o kung babalik pa ang mga ito, pero isa lang ang sigurado, hindi na siya kailanman magiging pareho. Ang lahat ng nangyari sa kanya, sa kanila ni Ramon, ay isang babala. May mga bagay sa mundong hindi dapat pinakikialaman. May mga patay na hindi dapat ibinabalik. Kinabukasan, nagdesisyon siyang umalis ng baryo. Hindi na siya nagpaalam sa sinuman. Alam niyang mahirap, pero alam din niyang hindi siya maaaring manatili sa lugar na puno ng alaala ng isang taong hindi na tunay na bumalik. Lumipas ang mga buwan, unti-unti niyang sinimulang buuin muli ang kanyang buhay sa ibang bayan. Ngunit kahit pilit niyang kalimutan, may mga gabi pa rin siyang nagigising ng bigla. Sa kanyang panaginip, nasa harapan niya si Ramon, nakatayo sa ilalim ng balet, nakatingin sa kanya na may parehong ngiti. At sa bawat pagdilat niya, laging may pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Dahil sa bawat sulok ng anino, sa bawat ihip ng malamig